Ang katagang matuwid o katuwiran ay pag-uusapan natin ngayon dahil isa ito sa kasalukuyang ginagamit ng kaaway na panlalansi sa mga Kristiyano. Kapag sinabing matuwid, ito ay isang pang-uri na sinasabing ang isang tao ay nabubuhay, kumikilos, at may karakter na umaayon sa batas. Ito man ay batas ng Diyos o batas ng tao. Pag sinasabing katwiran, ito ay isang pangalan na sinasabing ang isang tao ay nasa kondisyon o kalalagayan na siya ay naaayon sa batas. Sa Griego, yung katagang righteous na sinasabing dikaios ay nangangahulugan ito na may matuwid na karakter o aksyon. At yung katagang righteousness, katuwiran, ay sinasabi na ang karakter o aksyon ay umaayon sa batas. Pagkatulad din halos ang sinasabi kay Webster at maging dito sa Greek language. Nangangahulugan din ito sa Biblia ng katagang pagpapawalang sala o sa English ay justification, na ang simpleng ibig sabihin ay ang pagdedeklara na ang isang tao ay walang kasalanan. Kaya itong katagang justification at saka righteousness ay magkaugnay, na ang sinasabi na kapag ang isang tao ay matuwid sa harapan ng Diyos, ang kanyang pagkatao, ang kanyang karakter at ang kanyang buhay ay naaayon sa batas ng Diyos. Ang mga Pariseo ay naniniwala na ang isang tao ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At yung kautusan ay nangangahulugan ng Torah na binubuo ng 5 aklat: Genesis, Exodus, Leviticus, Number at Deuteronomy. Kadalasan ito ay tinatawag na Pentateuch o ang unang mga aklat na 5 aklat ng Lumang Tipan. May isang aklat na nagsasabi na 3 raw ang uri ng batas na ito ng Diyos. Yung batas moral, ang 10 kautusan, batas pang sibil, yung relasyon ng tao sa tao, at yung batas pang relihiyon na tinatawag nilang cultic law. Si Apostol Pablo na isang Pariseo ay nakumberte sa Panginoong Hesukristo at binigyan niya ng paglilinaw na hindi magpapaging matuwid sa isang tao ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Nagbigay siya ng tamang pagkaunawa tungkol sa batas sa kanyang layunin at sa tamang pamamaraan upang ito ay kanyang maisapamuhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Aklat ng Roma ay ibinigay itong batas, Torah, upang ipakita ng Diyos sa tao ang pagiging makasalanan ng tao sa harapan niya mismo at sa harapan ng Diyos. Ang pagsunod dito ay hindi naman kayang magawa talaga ng isang tao ng lubusan, ay hindi nagpapaging matuwid ng isang tao sa harapan ng Diyos.
Yan yung sinasabi niya sa chapter 3 verses 19 to 20. Babasahin ko sa wikang English. Ang sabi niya rito sa New King James Version. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified or declared righteous in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Sa madaling sabi, ibinigay ng Diyos ang kautusan upang makilala ng tao ang kanyang sarili na siya ay tunay na makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang isang Hudyo o ang isang Hentil na katulad nating hindi Hudyo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Jews and Gentiles are equally sinners before God. Kaya nga, walang taong magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi lang ipinakikita ng kautusan ang pagiging makasalanan ng tao, pero itinuturo din ito ang solusyon sa kanyang kasalanan upang siya'y maging matuwid naman sa harapan ng Diyos. At ang sinasabi niya, ang Panginoong Hesukristo, ang tanging probisyon ng Diyos sa tao upang siya'y maging at maideklara ng Diyos na matuwid o walang sala sa kanyang harapan. Ang kaisipang yan ay matatagpuan natin sa verses 20 to 25 ng Romans 3. Babasahin ko rin sa wikang English. Sabi rito, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. But now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Ang Panginoong Hesus at ang kanyang ginawang pagtubos o katubusan ang nagsisilbing ganap na kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang nag-alis ng galit ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan, at ito rin ang nagbibigay sa atin ng kapatawaran, katwiran, at ganap na pagtanggap ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, magiging at idideklara ng Diyos na ang isang tao ay matuwid sa kanyang harapan. Kahit kailan ay hindi sa pamamagitan ng sariling katwiran sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito rin ay katumbas ng katagang kaligtasan. At sinasabi nito na ang paghahandog ng tao sa Diyos ng kanyang mga gawa ng katwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ay imposible niyang magawa. At tinatawag itong self-righteousness na isang universal na pandaraya. Ang katwiran
ng Panginoong Hesukristo. Ang tanging katuwiran na katanggap-tanggap lamang sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang isang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa Lumang Tipan ay sinasabi na itong si Abraham at si David ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sa Bagong Tipan ay sinasabi naman na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na ito'y pananampalataya din sa Diyos, ang paraan upang ang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Matatagpuan natin yan sa Romans 3:27-31. Ang sabi doon, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Or is he the God of the Jews only? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Diyan sa mga talatang yan ay maliwanag. Ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo na tinatawag na mga Hentil ay mapapawalang sala lamang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos o pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na kung gagawin niya ito, siya ang magiging katuwiran ng tao sa harapan ng Diyos. Dahil ang isang mananampalataya kay Kristo ay bagong nilalang, gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Dahil siya ginawang matuwid at idineklarang matuwid ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Romans 3-5 chapters. At dahil siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang makapamuhay na matuwid, gaya ng sinasabi sa Galatians 5:22-23, kaya niyang maipamuhay at makapanatili sa katuwiran ng batas ng Diyos. Kaya, ang isang mananampalataya ay hindi niya binabaliwala ang batas, sa halip nga na ipamumuhay niya ang katuwiran ng batas. Iba yung letra ng batas sa katuwiran ng batas. Meron tayong ganyang kaisipan. Ang tawag diyan sa ating batas ay the letter of the law and the essence of the law. The letter is the writing of the law. The essence is the purpose of the law or the meaning of the law. Yung katagang Sabbath, sa simpleng salita ay rest. Para sa mga Hudyo, ang Biyernes paglubog ng araw hanggang Sabado paglubog ng araw ang kanilang Sabat, at sa ganoong panahon nila ito inoobserba. Pero sa sulat ni Apostol Pablo, ang pamamahinga sa presensya ng Diyos ay pwedeng gawin kahit anong araw. Maaring hindi natin gawin ng Friday sunset to Saturday sunset. Pwede natin gawin ng Linggo o Lunes, anumang araw sa loob ng isang linggo. Kung hindi man sa katulad ng mga Hudyo, yung diwa ng batas na pamamahinga, yon ay natutupad. Kung hindi man yung letra ng kung anong araw. So, we are enabled by God to comply with the righteousness of the law. Kung paanong ang self-righteousness, ang pagiging matuwid sa sarili,
sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Kung ito may batas ng lipunan, batas ng relihiyon, batas ng konsyensya, moral na batas ng Diyos, o anumang batas, kung ito ang nagiging daan ng kaligtasan, ito ay tinatawag na self-righteousness at hindi ito ang paraan ng kaligtasan. Ang tawag dito ay self-righteousness lamang, sariling katwiran lamang. Ang tawag nga dito ni Propeta Isaias ay maruming basahan. Yan ang universal deception na sinasabi ko kanina. Ang pag-aakala ng tao na sa magitan ng kanyang sariling ginagawang mabuti sa pagsunod sa batas ang magpapaging walang sala niya sa harapan ng Diyos. Ito ay malaking pandaraya. Pero itong self-righteousness na ito din ay nagiging pandaraya rin sa buhay Kristiyano na kadalasan ay hindi natin namamalayan. Magbibigay ako ng ilang halimbawa at bahala na kayo mag-isip sa inyong sarili kung ito nga ay self-righteousness at ito nga ay kasalanan sa Diyos. Una, kung ikaw ay hindi pwedeng ituwid, if you are uncorrectable, you are practicing self-righteousness. Ikalawa, kung nagmamatubid ka sa iyong sarili, you are practicing self-righteousness, gaya ng ginawa ni Job sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay walang tiwala sa iba at hindi mo sila tinutulungan upang magkaroon ng personal development dahil ang tingin mo sa sarili mo ay ikaw lang ang tama, ay self-righteousness din yan. Ay yung pag-iisip sa sarili na siya'y mas mabuti kaysa sa iba, self-righteousness din yan. Kung ikaw ay naiirita, naiinis dahil sa pagkakasala o kahinaan ng iba, ay self-righteousness din yan. Kung ikaw ay makulit na ipinipilit mo lang ang inyong sarili, ay self-righteousness din yan. Ang paghusga sa iba dahil sa kanilang pagkakasala at pagbagsak ay self-righteousness din. Ito'y isang talamak na kasalanang nandaraya sa mga Kristiyano sa lahat ng panahon, lalo na sa panahong ito. Paano natin ito maiiwasan? Ang aking alam na solusyon dito ay laging paalalahanan natin ang ating sarili na tayo ay naligtas lamang sa magitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo na ating sinampalatayanan. At sa magitan ng biyayang ito, tayo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit nga ang mabubuting ginagawa natin, ang matutuwid na ginagawa natin, ay kinakailangan nating makita na ito ay biyaya ng Diyos sa atin, para sa atin, at sa pamamagitan natin. Nawa ay makita natin ang ating sarili ng maliwanag kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.